kada senador. Si Janet Napoles, naaalala po ninyo? 10 billion pesos po ang ninakaw noon at pinag-distribute sa mga congressman at senador na kliyente niya. Galit na galit ang Pilipino. Pero ngayon, mahihiya si Napoles sa 10 billion niya dahil 100 billion daw pala ang diniliver at in-insert ni Zaldico sa pondo para sa presidente at kay speaker. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Walang yaka, Jay. Hindi, nagkita na po kami ni Jay isang araw doon sa may rally. Oh, hindi niya ako nakilala. Sabi ko, medyo pogi lang ako ng konti sa kanya. Sabi niya, paano pa pagbati niya kay Bongbong Marcos? Gusto ko pong ulitin. Gusto ko ulitin. Ulitin natin. Sa inyo, tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo at ito'y ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Guevara. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito at binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, buwaba ka na. Isama mo yung asawa mong adik. Salamat. Kala ko bawal magmura. Alright, reaction, TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Pinklawan, kumusta na kayo? Mga kareaksyon, kumusta na kayo mga Pinklawan? Mga kareaksyon to mga Pinklawan na to, sila po ang mga bagong loyalista ni Bongbong Marcos. Ayaw po nilang mag-resign si Bongbong Marcos, mantakin po ninyo yan ha. Sila po yung nagsasabing magnanakaw, never again, magnanakaw, never again. Ngayon, mga kareaksyon, ayaw po nilang matanggal si Bongbong Marcos. Kasi ang ginawa po ng mga to, mga kareaksyon, ikukwento ko lang sandali bago po natin umpisa ng ating reaction video. Pinag-away po nila si Bongbong Marcos tsaka si si Sara Duterte. Yun ang mission nila. To divide and to conquer. Ayan. Yan po yung ng mga komunista, no? To divide and to conquer. Yan. So, nagtagumpay po sila na divide nila si Sara tsaka si Bongbong Marcos. Nagtagumpay sila. Panalo sila. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon na nagiwalay, nag-away si Sara Duterte at si Bongbong Marcos. Hindi nila alam, pag nag-away si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, kapag napatalsik ang isa sa kanila, wala pa rin, hindi pa rin sila ang uupo. Kaya ngayon mga kareaksyon, nananahimik ang mga ito. Nagtapat na yung ate ni Bongbong Marcos, na itong si Bongbong Marcos ay bata pa lang sila, ay talagang addictus benedictus na. Yan, okay? Ngayon mga kareaksyon, itong pinakamalupit dyan, itong pinakamalupit. Nagtapat na si Zaldico na itong mga to, naglilinis-linisan ng mga to mga ipokrito to Sila yung mga ipokrito sa political scene ng Pilipinas. Mga kareaksyon, itong mga to, mga dilawang Pinklawan, mga talunan to. Maniwala po kayo sa akin, mga talunan yan. Si Bongbong Marcos, wala na yung kaalyado, wala na yung mga Duterte o sinong kaalyado yung mga loyalista, wala na, hindi rin. Paano nyo magiging kaalyado yung mga loyalista? Ipapalabas ko po mamaya sa inyo mga kareaksyon. Ipapalabas ko mamaya sa inyo si Atty. Respicio, isang loyalista, at papalabas po natin maya-maya. Hintay lang kayo, tatapusin ko lang itong mga to.
Hindi ko sabihin tatapusin. Tatapusin ko lang yung explanation ko sa kanila. I-explain ko po. Si Risa Ontiveros, ang kanilang bagong pambato. Kapag daw hindi nanalo si Risa, aalis na si Trililing. Wala dito si Trililing, hinahanap ko nagtatago. Nananahimik po si Trililing, mga kareaksyon. Dahil pag naupo si VP Sara Duterte, itong si Trililing, talagang lilipad yan, para may sili ang kanyang puwet. At mga kareaksyon, itong si Leila de Lima, nako, pag si Sara Duterte ang umupo, Leila de Lima, magbalot-balot ka na, baka balik kulungan ka. Ito namang si Leni Robredo, si Madam Lugaw, gusto niya pong gayahin ng mga Duterte doon sa Davao. Meron ka na ba nagagawa? Doon sa, yung kinasasakupan mo, Mayor? Ito naman si Sel Ngipin Jokno, tsaka itong si Kiko, tsaka itong si Bam, tinatanong ko sila, paano kayo nanalo? Mga reaction, ang mga pinklawang talunan, ang mga pinklawan dilawan, hindi na po nila alam kung anong tatawag nila sa kanilang sarili, kung dilawan o pinklawan. Wala na, mga nalilito na sa susunod, baka baka black nang gagamitin nila. Mga itiman. Mga reaksyon, nakakaawa po. Ano gusto nyo? Ampunin na natin itong mga dilawang pinglawang umaalingasaw na to. Wala, nananahimik po sila, mga kareaksyon. Sinabi na ako sino yung mastermind na magnanakaw. Nananahimik ang mga punyetang ito. Na sinabi kong mga punyeta to kasi mga ipokrito. Sila po ang mga bagong loyalista ni Bongbong Marcos. Sila po ang mga bagong loyalista ni Bongbong Marcos. Gusto niyo ipakita ko sa inyo si Bongbong Marcos, anong ginagawa niya? Ito, katatapos lang niyang uminom ng Coke. Oy, boy! Sinabi na ng kapatid mo, boy! Bumaba ka na, wala na. Maayos mo pa ang bansa mo? Wala na, bumaba ka na. Chupi-chupi. Umuwi ka na. Sabi ng manang mo, si Manang Amy Marcos, alam niyo po, mga kareaksyon. Isa sa mga hindi ko pinagsisihan, yung nakinig po ko kay VP Sara Duterte noong panahon ng eleksyon. Ewan ko kung natatandaan pa po ninyo, mga kareaksyon. May panahon binanatan ko si Amy Marcos. Pero noong si VP Sara Duterte ay inendorso niya si Amy Marcos, pinaglaban ko po si Amy Marcos para kay VP Sara. Ganun po kataas ang pagtingin ko kay VP Sara. Hindi ko kinalaban, hindi ko sinalansang, follow the leader lang ako. Parang si Senator Harry Roque. Si Senator Harry Roque talaga, no? Si Attorney Senator Harry Roque. Sumunod lang siya kay VP Sara dahil si VP Sara ang leader namin. Ngayon, ang leader natin pala. Ngayon, nung pinaglaban ko po si Amy Marcos nung panahon ng 2025 midterm election, binabanatan ko, pero sinasabi ko sa ating mga kareaksyon, iboto ninyo si Amy Marcos dahil sinabi ni VP Sara Duterte. Tapos, ano man ang mangyari, hiningi sa atin ng ating leader, ibibigay natin yan. Dahil naniniwala tayo sa ating leader na si VP Sara. Yun po ang prinsipyo ko nung midterm election. Ewan ko, sino po nakakaalala nung sumunod tayo kay VP Sara para iboto si Amy Marcos? Mag-comment nga po kayo sa comment section. Yun po ang aking kinampanya nung midterm election at hindi po ako nagsisi. Pinagkatiwalaan ko po si VP Sara. Ngayon malinaw na sa akin na kung bakit pinaboto ni VP Sara si Amy Marcos. Paano kung hindi nanalo si Amy Marcos? Baka wala na siya sa Pilipinas, di ba? Baka nananahimik na siya. Pero mga kareaksyon, naniwala ako kay VP Sara, naniwala ako sa sinasabi niya, at never again, never Marcos. Kahit na ganyan ang ginawa ni Amy Marcos, never again. Si Amy, last ko nang iboboto sa kanya yun. Tapos na. Di ba? Not unless, kung sasabihin niya, hindi siya Marcos, kung Lacson siya, baka talagang magiging Ayminatics ako. Pero mga kareaksyon, sinunod ko po si VP Sara. Mag-comment nga po sa comment section kung sino yung mga tao na sumunod kay VP Sara nung ipinaboto niya si Amy Marcos. Ako, sumunod po ako. Pinangampanya ko si Amy Marcos. At pinaglaban ko si Amy Marcos dahil pinaglaban ni VP Sara. Ganun lang yun. Kapag ikaw ay naniniwala sa isang tao,
kailangan mo sumunod kasi naniniwala ka sa kanya. Pero kung naniniwala ka kay BP Sara, tapos sinasalangsang mo siya, binabastos mo siya, ganun, hindi ako pabor doon. Anyway. Balikan natin itong mga dilawang pinglawang umaalingaso ng mga ipokrito-ipokrita na mga talunan. Di ba? Hindi na po nila alam. Yung mission nila, pag-awayin si BP Sara, tsaka si Bongbong Marcos, nagtagumpay sila. Ang hindi nila alam, pag napabagsak nila si Bongbong Marcos, pag nag-away ang dalawang yan at napatalsik si Bongbong Marcos dahil wala nang tiwala ang sambayan ng Pilipinas sa kanya, sambayan ng Pilipino, wala. Si BP Sara pa rin ang upo, hindi pa rin kayo upo kasi mga talunan kayo. Bye-bye mga pinklawan, dilawang umaalingasaw, dilaan na ninyo ng dilaan si Bongbong Marcos sa wetpacks, kahit na may tai-taiyan, dilaan nyo ng dilaan dahil wala na. Dako na po tayo kay Attorney Respicio. Hindi po yan. Attorney Harold Respicio! Yan. Bakit Ilocano dito? Kahit ko kayo mangig! Meron ba mga Ilocano dito? Sa boses pa lang meron pa Ilocano dito! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ayos Ako si Attorney Harold Respicio! Ano? Kita nyo naman sa aking balat. Totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit madilim. Ngumiti nga kayo. Yan! Ang sabi nila, meron daw solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Ang solid north, narito na sa EDSA! Ako ay biyumahe pa. Papunta dito sa Maynila. At gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gagwapo nyo pala. Ang puputi nyo pala. Pero iisa lang ang ating damdamin. Naskam tayong lahat. Naskam ba tayo? BBM! Noong una ikaw ay nangangampanya. Lab na lab ka namin. Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada kami ay nahihiya. Dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing norte? Marcos! At ilang mahabang panahon, kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagbulag-bulagan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi niya nagagawin ito. Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. Medyo magaling magsalita nung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Amy kanina, nag-drugs ulit pala! Nako, idol! Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi ka na namin narinig. Yung lakas ng iyong hila, ng lakas ng iyong politika, biglang nawala nung ikaw ay umupo na. Sino ang aming nakikitang muka? Si Tambaluslos! Hindi yan ang sinuportahan namin! Lahat ng hinawakan nila, lahat ng ginawa nila, puro pagnanakaw!
Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako. O kinamanong! Apay inaramid mo kanyak DJ! Ba't ka ganon? Walang iya kayong lahat. Kaya ngayon lumalabas. Pinapaikot nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang high mo, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Hindi na. Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad, lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sinong Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilerespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim, pero kung ikaw ay garapalang kurak, ayaw ka na namin! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nako mga kareaksyon, baka marinig kayo ni DILG Remula. Pag sinabi mo raw Marcos resign, inciting to sedition yan. Marcos resign! Marcos resign! Mga kareaksyon, narinig po ba ninyo yun? Si Atty. Respicio, kinulong pala ni Bongbong Marcos ang walang hiyang Bongbong Marcos na yan. Grabe ka, Bongbong Marcos, ha? Napaka walang hiya mo. Siyempre, bangag eh. Meron bang hiya ang bangag? Walang hiya ka, Bongbong Marcos. Sinabi ko na sa kanila matagal na isa kang bangag. Ayaw nilang maniwala. Mga ka-reaction, mag-comment nga po kayo sa comment section kung papayagan pa natin si Bongbong Marcos na abutin ng 1 linggo doon sa Malacanang. Hoy, Bongbong Marcos, wala na, natanggal ka na sa trabaho. Lumabas ka na ng Malacanang. Bye-bye! Akala mo matitino mo pa yung mga Pilipino? Akala mo mayroon pang tiwala sa'yo ang taong bayan? Akala mo kapag nagsalita ka may makikinig pa sa'yo? Akala mo may maniniwala pa sa'yo kahit ano sabihin mo? Magnanakaw ka, boy! Hindi ka lang magnanakaw. Addictus benedictus ka ba? Oy, may sakit ka, magparehab ka. Hindi ako nagsabi niya ng kapatid mo, ha? Baka pagbintangan mo ko, Bongbong Marcos, hindi ako nagsabi. Si Amy Marcos ang nagsabi, kailangan mo daw magparehab. Kailangan mo daw magpalabatiba. Ano ba yung labatiba? Yung isasaksa mo yung hose doon sa puwet. Lalabatibain ka o kailangan mo raw magpalabatiba. Di ba mga ka-reaction? Grabe ka, Bongbong Marcos. Grabe ka na. Malala ka na, boy. Mag-resign ka na. Ito, mga kareaksyon, pakinggan po natin ito, no? Pagkatapos mo magsalita ni Manang Amy Marcos, ako, isa sa mga hindi ko pinagsisihan, yung pinaboto ko si Manang Amy Marcos noong 2025 midterm election, naniwala po ako kay BP Sara. So, I'm proud of it. Kaya ako ngayon, alam ko ng dahilan kung bakit si BP Sara ay inutusan niya ako na ipangampanya ko si Amy Marcos. So, sabi ko kay BP Sara, yes, ma'am. Yes, my president. Papangampanya natin yan. Pinangampanya natin. Nanalo naman. Okay, di ba? Eh, paano, may naniwala naman sa akin siguro kahit mga 2 o 3 lang, di ba? Sige nga po, mag-comment nga po sa comment section kung sino naniwala sa akin nung sinabi kong iboto natin si Amy Marcos. Mag-comment nga po sa comment section yung 2. Yung 2 naniwala sa akin, di ba? Nasusunugin natin yung kung ano man. Iaakyat natin sa Supreme Court at ito yung mga... Dumating yung mga... Si Attorney Mel Magdamo, ang lawyer ng United People's Initiative, ang ating legal counsel. Sige pa, no, ayaw ka sana magsalita. Pero ganito po kasi, no,
Ang tanong, anong susunod na gagawin eh? Kasama yung mga magagaling na abogado na nandito si Ano daw ang susunod na gagawin, mga kareaksyon? Ngayong alam na natin na itong si Bongbong Marcos ay, alam nyo na, bangag. Levy, nandito si Imperial, no? Pupunta tayo sa Supreme Court, meron tayong ipapile, no? Tapos, ipapaalala natin sa protector of the people. Sino yung protector of the people? Alam niyo ba, nung araw, nung 1986, ang sabi ng protector of the people, nandun pa sa kabila, my loyalty is to the Constitution and to the duties of my office. Sabi ng Chief of Staff Fidel Valdez Ramos. Nung sinabi niya, my loyalty is to the Constitution, nagpalakpakan ng mga tao. Tapos yung kasunod na sinabi niya, and to the duties of my office, hindi na narinig ng tao dahil sa lakas ng palakpakan. Ano nangyari kay Fidel Valdez Ramos? Naging president. Okay. Tapos, noong 2001, ang sabi ni Angelo Tomas Reyes, in behalf of the 130,000 Armed Forces of the Philippines, I withdraw my support from this government of Joseph Estrada. Sinabi niya yan. Pero bago niya sinabi yan, nagkonsulta siya, nag-survey siya sa 130,000 na kasundalo noon. Nung araw, 130,000 lang eh. At talagang, 80% din ang sinabing mag-withdraw ng support ka na. Ngayon po, gumagawa din tayo ng mga survey internally. At kung gustong basahin, pag-aralan ni yung nakaupang protector of the people ngayon, kung gaano ba ka-accurate yung survey natin sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Ang lumalabas 80% eh, ang pabor. Ngayon, kung may duda pangalanan ko na, si yung protector of the people natin, kung nagdududa siya, basahin niya yung methodology namin, paano namin na-reach yung 80% na yan. Baka ngayon, 90%, baka 95% na yung yung mananawagan ng withdrawal of the support. Yung pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan labag sa batas. Nasa loob ng saligang batas yan. Sa kaso ni Joseph Estrada versus Ombudsman na dinicide ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan bawal, hindi yan sedition. May Supreme Court decision dyan. So, kung nanawagan tayo ng withdrawal of support, hindi yan labag sa batas. So, nirecord ko kanina talaga walang seditious dyan. Kaya kung ayaw naman ni Browner, kung ayaw niya nag-withdrawal of support, edi mag-deposit na lang siya ng support. Kasi kung mag-withdraw ka, pwede ka rin mag-deposit. You withdraw support from, kasi kung mag-withdraw ka, bangkarote na, wala na siyang mag-withdraw eh. Zero balance na eh. Pwede siya mag-deposit ng support. Hindi. Kasi, mamili, I deposit my support in favor of bahala na kayo mag-isip kung sino yun. Pero, bakit People's Initiative? Sino ang iluluklok sa kapangyarihan pag People's Initiative? Kayo, hindi politiko, mga pangkaraniwang tao, tayong lahat. Yun po ang People's Initiative. Tayo ang iluluklok sa pwesto, hindi yung mga politiko. Yun lang po. Thank you very much. Banat Bay! Magandang gabi! Nako, ito na si Banat. Parang gusto kong kumanta. And Now, now, the end is near. Nananawagan tayo sa ating mga kapulisan. Oy! Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil alam namin, makikinig kayo sa taong bayan. At alam namin na hindi kayo magsisilbi sa isang bangag na presidente. Yun! Banat! Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito maidi-deny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid. Bangag ang ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. Kami po ay ganun din, nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito.
hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po, sama-sama tayo. At ito'y ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Guevara. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito at binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, buwaba ka na. Isama mo, yung asawa mong adik. Salamat. Walang yaka, Jay. Hindi, nagkita na po kami ni Jay isang araw. Doon sa may rally. Oh, hindi niya ako nakilala. Sabi ko, medyo pogi lang ako ng konti sa kanya. Sabi niya, paano ba pagbati niya kay Bobong Marcos? Gusto ko pong ulitin. Gusto ko ulitin. Ulitin natin. At sa inyo, tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po, sama-sama tayo. At ito'y ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Guevara. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito at binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, buwaba ka na. Isama mo, yung asawa mong adik. Salamat. Kala ko bawal magmura. Hindi ingatan ko nga magmura eh. Anyway, yun lamang po. Ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam nyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga husgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Torre. Yung 4 na kaso ko kay Zaldico, mukha namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang, kay Ontiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayunpaman, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalong-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanilang tumayo dahil siguradong kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila, pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam nyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba ho, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, nagginawa na po, ako po, alam nyo po ako, nagalit po ako sa mga Marcos. Mula simula, kahit po kay Senator Amy. Ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Amy na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Amy. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam nyo, marami tayong balita na talagang unti-unti na nagwi-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel. Alam nyo po, lagi nyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung pag-amin daw ni Zaldico ay timing. Tiniming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon. Ang nag-timing po nito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha.
Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Humihingi ako sa inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil, sabi nga nila, sinisisi nilang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo niluklok? Bakit nyo pinayagan itong si Marcos na matungtong sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabing, submit to the authority that in all authority, it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayong mga nabudol o kung sino man at lalong-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging corrupt. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Muli, okay. Muli. Pasensya na kayo. Wala na akong boses. General Bronner, bilisan mo. Marami na mga field commanders mo. Baka umaunahan ka nila na mag-withdraw ng support. Marami tumatawag sa atin. Marami nagpapahiwatig. Gawin mo na para hindi magkawatak-watak ang armed forces natin. Mag-withdraw ka na ng support na mauna. Now mo? Now na, mag-withdraw ka na ng support, brother. Naku, mga reaction. Pag didili-diliin po natin ang sinabi ni Claire. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ito po ang sinabi ni Claire Castro, mga reaction, pagkatapos po magsalita ni Manang Amy Marcos. Nag-a-agitate po si Claire. Ito po, nag-a-agitate si Claire. Sorry po. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Gusto ko lang take upin to, mga ka-clear, itong bagong balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Oy, Claire, matulog ka na, gabi na. Hindi niya sinisiraan. Sira na. Ano sinasabi mo sinisiraan? Sira na si Bongbong. Adictus. Bangag. Ikaw, bangag ka na rin ba? Tanong lang. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Alam po ninyo, mga ka-reaction, meron pang malaking katanungan dito eh. Kailangan sagutin ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi, Atty. Vic, ano lang to, tanong lang. Totoo ba yung drug test mo? Talaga bang hindi mo alam na drug addict si Bongbong Marcos araw-araw kasama mo? Tanong lang Vic ha. Kasi, lang ako, curious lang ako. Nung tumatakbo ka pang senador binoto kita senador. By the way binoto kita. Binoto kita, kaya lang, wag na, baka, makapagsalita na naman ako na hindi maganda kay Atty. Vic eh. Malagi kasi yung, suspect ako kay Atty. Vic na isa siyang matinong attorney eh. Ito po. November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo.
Mantakin mo yan. Ako talagang meron akong restless meron ako talagang malaking katanungan kung bakit. Alam siguro ni Atty. Vic na adik si Bongbong Marcos. Alam siguro ni Atty. Vic, kaya lang siyempre, alam na natin, baka akala ni Atty. Vic nagbago na, tumigil na. Hindi natin alam eh. Malay natin talagang walang kinalaman si Atty. Vic sa pagdadrugs niya, no? Sabihin na lang natin ganun, walang kinalaman. Pero mga ka-reaction, gusto ko pong mag-react ulit doon sa talumpati ni Manang Aimee. Samahan po ninyo ako at sabay-sabay po nating limirin o saliksikin o intindihin ng dahan-dahan ang kanyang mga statement. Ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Aimee Marcos. Ito ba mga ka-reaction pag-aralan po natin dahan-dahan lahat na sasabihin niya dito dahil meron po sinabi dito si Manang Aimee na yung mga dating tumatawag sa kanilang magnanakaw, never again, ngayon sila ang nakikinabang kay Bongbong Marcos. Ito, pakinggan po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka Israel, ka Bien, ka Ernst, ka Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado. Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon naman, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ibang paumanhin ninyo sa gitna ng magsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin at paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, Ako mga ka-reaction. Ibang klase po ito mga ka-reaction dahil alam po ninyo mga ka-reaction. Paano ko po sasabihin ibang klase ito? Dahil mga ka-reaction, hindi po natin pwedeng hindi pansinin ito eh. Hindi po pwedeng hindi pansinin ng Armed Forces of the Philippines
Hindi po, Browner, makinig ka. Walang, nagtatanga-tanga ka na naman dyan. Hindi po pwedeng hindi pansinin ng Armed Forces of the Philippines ito, ng mga kasundaluhan, na ang kanilang sinusunod na Commander-in-Chief, ito ang kanilang sinusunod na Commander-in-Chief ay isang bangag, addictus. Ngayon, mga ka-reaction, si Browner, Browner, makinig ka. Si Browner, mga ka-reaction. Sino ba yung ngayon? Yung Secretary of Defense. Si Gibo. Si Gibo. Gibo, utangin ng Gibo. Anong ginagawa mo? Hindi mo alam? Alam mo, di ba? Kaya naman, hindi po tayo nagtataka. Doon sa ASEAN, binanatan na niya ng binanatan si Xi Jinping ng China. Pagdating naman nila sa Malaysia, hinahabol-habol niya si Xi Jinping. Gusto niya makipagkamay kay Xi Jinping. Hindi ba? Normal ba yun? Pagkatapos mong pahiya ng pahiya sa ASEAN, ang China, pagdating sa Malaysia, hinahabol-habol mo siya, gusto mo siyang kamayan. Something wrong. Ibig sabihin, wala kang sense of, walang hiya. Shameless. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, nagtataka tayo. Anong ginagawa ni Browner? Ang tanong natin sa mga kapulisan kasundaluhan, hanggang kailan nyo pakikinggan, paglilingkuran ang isang presidenteng bangag? Yan yung sinabi ng Pangulong Duterte, di ba? Di po ba yan ang sinabi ng Pangulong Duterte sa mga sundalo? Hindi nyo alam? Ito, paririnig ko po sa inyo, Yan ang sinabi ng Pangulong Duterte. Paririnig ko po sa inyo, mga ka-reaction. Sana tama itong iparirinig ko. Ito. Wala tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Diba? Yan ang mga bataan ni Bongbong Marcos. Bending the law. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Magdanako, mga Marcos! Walang hiyayan! Tarantado ka, Marcos! Ukinina, Marcos! Tarantado ka! Ukinina! Tarantado ka, Marcos! Ukinina! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Mahilig ka sa burat. Sorry. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat, kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lang ang napanagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sasabi. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming gali. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, "Oy, baka sakali magbagyo." Magkakabagyo talaga.
Ako? Ano ba gawin natin? Tuloy po natin yung kay Madam, kay Manang Amy, ha? Hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Papasensya na po kayo sa audio, pagkaka-record, ganyan po talaga. Meron po nagko-complain yung audio daw, yung audio. Ganyan po talaga yung audio ng video na gamit natin. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gold pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong. Magkalulong sa droga. Sandali lang mga reaction, ha. Sandali lang po. Hanap po tayo ng bagong video na medyo maliwanag ang kanyang pagkakasabi. Ito po. Napakahirap po ang pumunta. Medyo maliwanag po, no? Maliwanag, no? Ulitin po natin, ha. Medyo maliwanag, no? Okay. Ito. Anuin po natin.